Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano? Hindi fake ang hawak na Amethyst Bank Black Card ng isang ito. At nagawa nitong makapaglabas ng $700,000. Sa loob ng isang iglap, nanigas ang buong mukha ni Richard habang gulat na tinitingnan si Daryl. Isang totoong Black Card. Buwiset. Buong buhay na nagtrabaho si Richard at nakakuha lang ng isang gold card mula sa Amethyst Bank. At sigurado rin siya sa kanyang sarili na hindi hihigit sa 3 ang mga black cards na matatagpuan sa buong Donghai City. Well sir, nagkaroon po tayo ng hindi pagkakaintindihan kanina, ipagpaumanhin niyo po ang mga nangyari. Nanginig si Richard habang nagsasalita, ang tanging alam niya lang ay hindi niya dapat bastusin ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Wow! Kasabay nito ang pagnganga ng mga taong nagpunta lang dito para makipagtawanan. $700,000. Kaya nga talaga ng binatang ito na bayaran ang operasyon ng kanyang ama. Hindi ba't isa lang siyang nakikitirang manugang na siya ring isang basura? Kaya bakit siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Natigilan ng ilang mga nurses sa kanilang nakita, tumayo lang sila roon at hindi nagawa maging ang paghinga ng malalim. Hindi mo na kailangan pang humingi ng paumanhin, gusto ko lang maging maligtas ang bumalik sa malusog na kondisyon ang katawan ng aking ama. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Opo, huwag po kayong mag-alala sir, ihahanda po namin ang pinakamaganda naming ward para lang sa iyong ama. Ginawa ni Richard ang lahat para bumawi kay Daryl. Matapos ng isang oras, naka-wheelchair na lumabas si Daniel mula sa operating room. Kumusta na ang papa ko, Dear Sullivan? Mabilis na tumakbo si Daryl palapit kay Shelly. Ituring mo ng swerte ang sarili mo ngayon, hindi inaasahan ang naging kondisyon ng iyong ama pero wala naman siya sa kahit na anong panganib. Sabi ni Shelly. Nag-trigger lang ito noong magalit siya. Anong ba ang gumalit sa papa mo na naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Shelly. Nakahinga na rin ng maluwag si Daryl pero hindi niya nagawang sagutin si Shelly. Nagpalitan lang sila ng ilang mga salita, at kinalaunan, sinamahan ni Daryl ang kanyang ama papunta sa ward ng ospital. Sa loob ng ward, nagsalin si Luna ng isang baso ng tubig at nagtanong ng, maganda kung tutuosin si Director Sullivan, anak at mabait din siyang tao, ano nga ba ang relasyon niyong dalawa? Magkaibigan lang lamina, walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa aming dalawa, kaya huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano riyan. Matapos marinig ang chismis ng kanyang ina, hindi maiwasang matawa ng sumasagot at naiiritang si Daryl. Maghahating gabi na ng tamaan ng antok si Daryl. Nang imulat ni Daryl ang kanyang mga mata, maliwanag na ang paligid sa labas. Kasalukuyan pa ring natutulog ang kanyang ama, pero may mamula-mula na itong kulay ng katawan na nagpapakita ng mas malusog nitong kalagayan kaysa noong operahan siya kahapon. Daryl, ipagpasalamat mo kami kay Director Sullivan. Dahil kung hindi niya naagapan ang lumalalang kondisyon ng iyong ama kahapon ay baka. Itinago ni Daryl ang kanyang ulo. Tama ang mga sinabi ng kanyang ina, kaya dapat lang napasalamatan niya si Shelly. Habang nag-iisip siya ng tungkol dito, naglakad si Daryl papunta sa opisina ni Shelly. Sa opisina ng Chief of Staff. Chief, ipinatawag niyo raw ako, sabi ng kalmadong si Shelly. Makikita sa kanyang harapan si Richard, na nakangiting nakaupo sa isang sofa, habang tinitingnan si Shelly mula ulo hanggang paa. Kailangan nating malaman na papunta na sa kanyang 30s si Shelly, pero nagawa pa rin itong panatilihin ang maganda niyang itsura. Kaya kahit na mayroon siyang suot na doctor's coat ay hindi pa rin ito naging sapat para itago ang kaakit-akit na hubog ng kanyang katawan. Sapat na ang ganitong klase ng kagandahan para mahimatay ang sinumang lalaki na titingin sa kanya. At hindi na naiba rito si Richard. O Shelly, ano ang nangyari kagabi? Bakit mo sinimulan ang operasyon bago pa man nakapagbayad ang pasyente? Kilala mo ba siya? Tanong ni Richard habang ipinakita ang posisyon niya bilang isang leader. Hindi na ito itinago pa ni Shelly na tumatangong nagsasabi ng kilala ko siya, ang anak ng pasyente, ay ang ikalawang young master ng pamilya Darby. Ano? Buong gabing inisip ni Richard ang totoong pagkatao ni Daryl, at ngayong narinig na niya ito mula sa bibig ni Shelly, agad itong nakaramdam ng pagkagulat. Ang pamilya Darby ay isang kilalang pamilya sa buong Donghai City, mabuti na lang at nagawang humingi agad ng tawad kahapon.
At ayon sa mga nalalaman ko, siya pa rin ang nakikitirang manugang ng mga Lindon, sabi ni Shelley matapos mag-isip ng sandali. Ang nakikitirang manugang ng mga Lindon? Halos matawa sa kanyang narinig si Richard. Mukhang ang lalaking ito ay ang pinag-uusapang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon. Mukhang nagkakaroon na ng sense ang lahat. Sinsabi rin sa mga usap-usapan na walang kahit na anong magandang nagawa sa kanyang pamilya ang lalaking ito, kundi maging isang boytoy. Kung ganoon, pagmamayari kaya ng mga Lindon ang black card na kanyang ginamit kagabi. Siguradong parurusahan ang lalaking ito ng kanyang asawa sa sandaling ibalik niya ang black card na iyon, matapos nitong maglabas ng 700,000 kagabi. At wala rin kahit na isang miyembro ng pamilya Darby ang pumunta rito, kaya mukhang ayaw na nilang idikit ang kanilang mga pangalan mga taong kagaya ni Daryl. Noong una ay nakaramdam ng matinding takot si Richard, pero mukhang siya lang din gumawa ng bagay na kanyang ipinagalala ngayong nalaman na niya ang buong katotohanan. Nag-isip si Richard habang tinitingnan ang magandang katawan ni Shelley. Makikita sa magkabilang dulo ng kanyang bibig ang isang ngiti ng manloloko. Walang duda na napakaganda ni Shelley sa suot nitong asul na jeans at isang puting button-down na pangitaas. Matagal na siyang natitipuhan ni Richard pero wala pa siyang kahit na anong oportunidad para rito. Oh, Shelley. Inayos ni Richard ang kanyang lalamunan habang nagpapakita ng seryosong mukha. Kahit na magkakilala kayo ni Daryl, hindi mo pa rin maaaring suwayin ang mga rules sa ospital na ito. Kilala ka pa man din bilang pinakamahusay na doktor sa buong Donghai City, kaya palagi akong nagiging optimistic sa lahat ng tungkol sayo. Pero matapos mong gawin ang isang bagay na kagaya nito, mukhang pinapahirapan mo lang ako na panatilihin ang tingin kong iyon sayo. Dito na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Shelley na parabang nagkaroon na ito ng kaunting pag-aalala. Nagmadali lang po akong iligtas ang buhay ng lalaking yon, Chief. Hindi ba't nagbayad din naman si Daryl pagkatapos ng operasyon? Tumayo si Richard at dahan-dahang naglakad palapit kay Shelley. Ngumiti siya habang iniiling ang kanyang ulo, kahit ano pa ang maging dahilan mo, ang pagsasagawa ng operasyon, bago magbayad ang pasyente, ay malinaw na labas sa rules na ospital, yan lang ang masasabi ko rito. Nanginig ang buong katawan ni Shelley habang sinasabi na, patawan niyo po ako ng nararapat na parusa sa ginawa kong ito, Chief. Tumaas ang ngiti ni Richard na nagsabing, tingnan mo ang sarili mo, paano kita magagawang parusahan? Matagal na kitang gusto, Shelley. Kaya sa sandaling sumama ka sa akin, sisiguruhin kong magiging maayos ang magiging trato ko sa ito. Matagal na ring bakante ang posisyon ng deputy head, at marami ring mga doktor ang nag-aagawan para rito, alam mo. Hinatak ni Richard ang kamay ni Shelley, at niyakap ito. Chief, huwag niyo po itong gawin sa akin. Sabi ni Shelley. Nagpumiglas ito pero masyadong naging malakas ang grip ni Richard sa kanya. Ipinakita na nito ang tunay niyang kulay. Nagpakita ito ng isang malademonyong ngiti habang binabaliwala ang mga pagawat ni Shelley habang mas lalo itong idinidiin sa sofa. Slam! Sinipa pabukas ang pinto papasok sa opisina at pumasok si Daryl nang may maliwanag na ngiti. Hinahanap niya si Shelley sa opisina nito pero narinig niyang ipinatawag ito ng Chief of Staff sa kanyang opisina, kaya agad ding nagpunta roon si Daryl para hanapin si Shelley. At nang makarating siya sa pintuhan, mabilis niyang narinig ang mga sigaw ni Shelley. Ikaw! Nagugulat na sinabi ni Richard. Pagkatapos nito ay sumigaw naman siya ng, sinong nagpapasok sa iyo rito? Umalis ka rito! Inisip noon ni Richard na isang mayamang lalaki si Daryl na dapat niyang irespeto. Pero matapos marinig na isa lang nakikitirang manugang si Daryl, bakit pa niya ito kailangang gawin? Nakikita ko namang nagpapakasarap ka ngayon, Chief Stone, natutuwang sinabi ni Daryl. Tumayo si Shelley sa sofa at inayos ang kanyang mga damit, kasabay nito ay naramdaman niyang sinusundan siya ni Daryl. Bakit siya nandito? Pero kahit na ano pa ang mangyari, dumating siya sa tamang oras. Binigyan niya si Daryl ng isang napakagandang tingin ng pagpapasalamat. Sinong nagpapasok sa iyo rito? Sinasabi ko sa iyo Daryl, mas maigi kung lalabas ka na sa opisina ko. Isa ka lang nakikitirang manugang, isang toy boy. Binabalaan kita, sa sandaling galitin mo ako, sinisiguro ko sa iyo na paalisin ko ang ama mo sa ospital na ito. Banta ni Richard. Nakangiting nilapitan ni Daryl si Richard. Hinawakan niya si Richard sa kwelyo nito at iniangat sa lupa. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo na ako.
Sabi ni Richard. Hindi niya inaasahang magiging ganito kalakas si Daryl kaya agad siyang nagpanik. Nagulat din dito si Shelly na agad nagsabi na, huwag kang magpadalos-dalos. Tumingin si Daryl kay Shelly at kalmadong sinabi na ano? Kinakampihan mo pa siya. Isa lang siyang walang kwentang lalaki. Namula rito si Shelly na napakagat sa kanyang labi. Sinasabihan kitang hayop ka. Sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa akin, sisiguruhin kong mabubulok ka sa kulungan, sigaw ni Richard. Sinubukan niyang pigilan ang panik na kanyang nararamdaman. Paano nagawa ng isang nakikitirang manugang na kagaya niyang pagbuhatan ako ng kamay? Marami akong paraan para pagbayarin siya sa ginagawa niyang ito sa akin. Slap! Sinampal ni Daryl ng malakas si Richard kung saan nagiwan si Daryl ng isang malaking marka ng kanyang palad sa mukha ni Richard. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Sabi ni Richard. Narinig ni Shelly sa iba na isang lampang lalaki lang daw si Daryl. Pero kahit na ano pa ang kanyang marinig, mukhang napakalalaking lalaki pa rin ito para sa kanya. Agad na dinumog ng maraming tao ang kumosyong nagaganap sa opisina ni Richard. Ano ang nangyayari? Bakit naririto ang lahat? Tanong ni Alex Garfield na siyang head of security ng ospital. Matapos makita si Alex, ngumiti si Richard at nangaasar na sinabi kay Daryl na, patay kang bata ka. Agad na inutusan ni Richard si Alex na dalian mong dalhin ito sa presinto. Ang sumurpresa kay Richard ay ang hindi paggalaw ni Alex sa kanyang kinatatayuan. Kuya, Daryl, ano ang nangyari? Tanong ng nagtatakang si Alex. Parang tumatawid siya lubig na nagtanong kay Daryl. Hindi mo na ito kailangang alalahanin pa, kalmadong sinabi ni Daryl. Tumango si Alex at agad na lumabas ng opisina. Sumagot naman si Richard Stone ng, bulag ka ba, Alex Garfield? Hindi mo ba nakikitang binubugbog ako rito? Gusto mo na ba talagang masisante? Tumawa naman rito si Alex. Nagkaroon ng partnership ang Black Wolf Security at ang ospital na ito kaya wala lang para kay Alex ang mga pagbabantang ginagawa ni Richard sa kanya. Sa mga sandaling ito nagring ang cellphone ni Daryl. Ibinato niya si Richard sa sahig at sinagot ang tawag. Ang tumawag sa kabilang linya ay ang middle-aged na lalaking nag-request sa kanya ng isang godly pill kahapon. Hello, Mr. Darby, libre ka na ba ngayon? Magalang na sinabi ng lalaki sa kabilang linya. Wala sa muod si Daryl sa mga sandaling ito, kaya walang gana siyang sumagot ng, nasa City Hospital ako ngayon, hanapin mo na lang ako pagdating mo rito. Sige, malapit na akong makarating dyan, tawa ng tao sa kabilang linya bago niya ibaba ang tawag. Dumura naman ng dugo ang nasa sahig na si Richard, habang naghihinanakit na tinititigan si Daryl, huwag na huwag kang aalis dito. At pagkatapos ay tinuro niya si Shelly at sinabing, ikaw. Sinadya mo siyang dalhin dito, hindi ba? Alisin mo na sa isip mo ngayon pa lang ang paghawak sa posisyon ng direktor. Dito na niya nilabas ang kanyang cellphone at sinubukang mag-dial ng isang numero. Nagawa mo pang magtawag ng kakampi mo. Sige lang, naghihintay lang ako rito. Sabi ng nanlalamig na tumatawang si Daryl. Napuno naman ng pagkabagabag si Shelly. Nilapitan nito si Daryl at mahinang sinabi na, mas maigi kung aalis ka na ngayon, Daryl. Si Richard ang chief of staff ng ospital na ito, kaya siguradong may mga kakilala siyang mga importanteng tao na magagawa niyang tawagin sa mga ganitong pagkakataon. Marami siyang mga kakilalang mayayaman at maimpluwensyang tao dito sa Donghai City. Nag-aalala si Shelly na baka hindi makauwi ng payapa mula sa ospital na ito si Daryl at maging sa kahahantungan ng kanyang karera bilang isang doktor. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito, sagot ni Daryl. Ikaw na ang bahala. Nagulat sa sinabi niyang ito nang bahagya si Shelly. Noong nasa kasal siya ni Jackson Darby, nakita na ni Shelly ang hindi magandang relasyon ni Daryl at ng kanyang pamilya. Wala rin siyang kahit na anong katayuan sa mga lindon para humingi ng tulong sa mga ito. Magdidial na sana si Richard ng isang numero nang marinig nila ang paglalakad ng isang tao sa labas ng opisina. Nandito ba si Mr. Darby? Isang middle-aged na lalaking may formal na damit ang dahang naglakad papasok sa opisina habang sinusundan ng dalawa niyang mga bodyguard. Kahit na may approachable na mukha ang lalaking ito, nagawa pa ring maramdaman ng lahat ang nakakatakot na urang nanggagaling dito. Tinatawag ang lalaking ito na si Zachariah Wright.
3 taon na ang nakalilipas mula noong maging commander siya sa Donghai Military Region. At matapos magretiro ay itinayo niya naman ang Hydro Hill Group, ang pinaka-successful na forestry company sa buong Donghai City. Ang malaking bahagi ng kinikita nito ay napupunta sa charity habang nagtatanim ng tone-toneladang mga puno sa kagubatan. Walang kapantay ang naabot na reputasyon ng kumpanyang ito. Inilaan ni Zaccaria ang kalahati ng kanyang buhay para protektahan ang Donghai City na siyang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng napakaprestihiyosong katayuan sa city na ito. Kahit na si Richard ang Chief of Staff ng Donghai City Hospital, wala pa rin siyang otoridad para magpaalis ng mga pasyente ng ospital pero sapat na ang isang salita mula kay Zaccaria Wright para maipatapon sa labas ng ospital ang nakakonfine na ama ni Daryl. Ibinaba ni Richard ang kanyang cellphone, at para bang wala na siyang pag-asa na nagmakaawang President Wright, tamang-tama po ang pagdating niyo rito. Tatawagan ko na po sana kayo para humingi ng tulong. Tulungan po ninyo ako. Nagsisisi namang tumingin sa mga ito si Shelley. Alam niyang ito na ang katapusan ng kanyang karera. Naririto na ang makakapangyarihang tao sa Donghai City. Kaya siguradong hindi na siya makakapagtrabaho pa rito kailanman. Walang sino man ang nagakala na hindi papansinin ni Zaccaria si Richard. Nilapitan niya si Daryl at nagtanong ng Mr. Darby. Ako ngayon, sagot ni Daryl. Hindi man lang nito nagawang tumayo. Nang makita niya ang nakaupo pa ring si Daryl, agad na sumigaw si Richard nang magpakita ka naman ng paggalang sa kanya, hayop ka. Pakiusap tumayo ka na, Daryl. Nagmamakaawang sinabi ni Shelley. Nakaramdam siya ng napakatinding nerbiyos sa kanyang nakita. Magalang na naglakad palapit kay Daryl si Zaccaria, at nagtanong ng inihanda ko na po ang lahat Mr. Darby. Dala niyo na po ba ang item? Oo, nasa akin na ang item mo. Sagot ni Daryl. At saka siya tumuro kay Richard at sinabing ayusin na muna natin ito bago natin puntahan ang napag-usapan nating dalawa. Walang problema, agad na sumagot dito si Zaccaria. Nanlalamig na tumitig si Zaccaria kay Richard at nagtanong ng ano bang problema rito, Richard? Habang si Richard naman na napagtantong mayroong maling nangyayari, ay natigilan sa kanyang mga narinig kay Zaccaria. Ano ang nangyayari? Paano nakilala ng lalaking ito si President Wright? At bakit naging magalang din si President Wright sa kanya? Impossible. Maging si Drake Darby na nagpunta rito noong isang araw ay yumuko sa harap ni President Wright. Ang hindi alam ni Richard ay ito pa lang ang unang beses na pagkikita ni Daryl at Zaccaria. Pero para sa Godly Pill, nakahanda si Zaccaria na gawin ang lahat. Maging ang lumuhod sa harapan ni Daryl para rito. Sa bagay, para magawang makarating sa susunod na dumain ng mga cultivator, halos isang panaginip na lang para sa kanila ang pag-alis sa bottleneck na siya ring huling bahagi ng mga kasalukuyan nilang mga level. Natigilan ng tuluyan sa kanyang kinatatayuan si Shelley nang makita ang pag-uusap ng dalawang ito. Tumawa si Daryl at sinabing mukhang nahihiyang magkwento si Chief Stone sayo. Director Sullivan, bakit hindi na lang ikaw ang magkwento sa nang nangyari? Nanginig dito si Shelley na agad yumuko habang ikinukwento ang mga nangyari. Agad siyang namula sa sobrang kahihiyan pagkatapos niyang ikwento ang lahat ng nangyari. Richard Stone, pinromote kita bilang isang Chief of Staff pero ganito lang pala ang ipapakita mong asal dito. Sermon ni Zaccaria bago sikmuraan si Richard gamit ang kanyang paa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.